Pag-uusapan natin. Nauna na ako magsalita. Hindi siya tumitingin sa akin at sa ibang direksyon siya nakatingin. Dediretsuhin na kita. Pag-alis namin, huwag ka na magpapakita pa kay Danica. Mauna ka na umuwi. Tura niya. Ha? Hindi ba't sabi mo kay Danica? Hey, sarcastically laughed. Sinabi ko lang yun para hindi siya mag-isip o magtanong pa kung bakit hindi ka kasama. Sa tingin mo ba isasama kita? Simula ngayon, hindi mo na makakawakan pa sa Danica. Ilalayo ko na si Danica sa isang ina na walang ibang inisip, kundi sarili lang niya. You're so fucking selfish, Irish. Fucking selfish. Seryosong sabi ni Dustin sa akin. Nag-umpisang pumatak na naman ang aking mga luha. Ayoko nang marinig pa ang mga susunod na sasabihin niya. Tumalikod ako at naglakad palayo sa kanya. Habang naglalakad palayo ay sunod-sunod naman na pumapatak ang aking mga luha. Third person's POV. Tagumpay na nailabas ni Dustin ang anak na si Danica sa ospital. Ilang beses ito nagtanong tungkol sa mommy niya pero ang tanging sagot niya sa bata ay susunod dito sa kanila. Pagdating sa bahay ay inilibot ni Danica ang paningin sa buong paligid ng kanyang glass house. Nagustuhan mo ba, little princess? Tanong ni Don Felipe kasama ang mommy at daddy ni Dustin na naghatid sa kanila. Opo. Inisantang sagot ni Danica. Simula ngayon dito ka natitira. Kayo ng daddy mo. Dagdag pa ng Don. Si mommy po, dito na rin po ba siya titira? Bakit po wala pa siya? Nagkatinginan si Don Felipe at ang mommy, daddy ni Dustin. Excuse me, Dad. I need to take Danica to her room. Biglang sumabat si Dustin. Hinawakan ng kamay ni Danica para yayain ang umakyat sa taas at para ipakita ang kwarto nito. Binuhat ni Dustin si Danica. Pinasakay niya ito sa kanyang likod. Baby, I'll show you your room. Are you ready? Handa na po, Daddy. Masayang-masaya na sagot ni Danica. Nang makarating sa kwarto ay kaagad niya ibinaba si Danica. Namangha naman ito nang makita ang kulay pink niyang kwarto. Puno ng iba't ibang teddy bear at kung ano-ano pa ng mga laruan. Wow! Kaagad nilapitan ni Danica ang mga nakadisplay na dolls. Ngunit natigilan ito at tumarap sa daddy niya. Si mommy po ba, Daddy? Mamaya pa ba siya? Darating ba mamaya si mommy? Gabi na po eh. Malungkot na tanong ni Danica. Doon natigilan si Dustin. Nagpakawala ng buntong hininga. Nilapitan niya si Danica at kinabig palapit sa kanya. Umupo siya para mapantayan ng anak. Danica, may sasabihin si Daddy sa'yo. Ano po yun? Matamang nakatingin si Danica sa kanya na naghihintay sa sasabihin niya. Muli siyang bumuntong hininga. Ang mommy mo kasi at ang daddy, hindi pwede magsama. Biglang naging malungkot ang mukha ni Danica. Napansin niya ang panunubig ng mga mata nito. Bakit po? Ang ibig niyo po bang sabihin hindi sasama si mommy dito? Tumangutango na lamang siya bilang sagot. Napansin niya ang pamumula ng mga mata nito kaya kaagad niya itong binuhat. Hindi na nagtagal ay sunod-sunod na tumulo mga luha nito. Shh, baby, don't cry. Paano po ako titigil sa pag-iyak kung hindi niyo love si mommy? Hindi niyo siya sama dito. Akala ko mabait ka, hindi pala. Ayoko na sa'yo. Habang kinukusot ni Danica ang mga mata, Danica, hindi mo naiintindihan. Paliwanag niya. Naiintindihan ko po. Ayaw niyo kay mommy. Ayaw mo mabuo family natin. Gustong-gusto ko, Danica, pero noon yun. Marami lang talagang nagbago. Mahinan sabit ni Dustin at napayuko. Ayoko na sa'yo! Tumakbo si Danica sa kama at nagtalokbong ng kumot. Ilang minuto itong hindi umiimik at nang tingnan niya ito sa ilalim ng kumot ay tulog na. Lumabas siya ng kwarto at pagdating sa living area ay nadatnan pa niya si Don Felipe. Ano balak mo sa anak mo? Tanong kaagad ni Don Felipe sa kanya. Napailing siya at umupo sa harapan nitong couch. I don't know. Ilalayo ko na muna siya siguro dito. Dadalhin ko siya sa US. Ano? Paano si Irish? Hindi ka ba naawa sa kanya? Si Irish pa rin ang ina at kailangan siya ni Danica. Pag-aalala nandun, umiling-iling si Dustin. She hid Danica from me for 4 years. Siguro naman, it's time for me na bumawi sa anak ko. Kung gusto mong bumawi, buuin mo ang pamilya mo. Buuin mo ang sarili mo kasama mag-ina mo.
Hindi mo pwedeng ilayo si Danica sa ina niya dahil kahit balibalik na rin man ang mundo, hahanap at hahanapin ni Danica ang ina niya. I've made up my mind. Dadaling ko si Danica sa US. Doon na muna kami ng 3 taon. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Don Felipe. Ikaw ang bahala. Pero suggestion ko, kausapin mo sa Irish at magpakama at ina kayong dalawa sa anak niyo. Kahit doon man lang ay magkasundo kayo. Kahit para na lang sa apo ko. Pamimilit ni Don Felipe, ngunit sarado ang puso at isip ni Dustin. Nakapagdesisyon na siya at ang desisyon na iyon ay hindi na magbabago. Irish Pilvia. Ma'am Irish? Mula sa labas ng kwarto ay tawag ni Nana Rosa. Hindi ako sumagot. Wala akong gana na sumagot. Mugto pa ang mga mata ko. 2 araw na akong umiiyak. Hindi din ako kumakain. Wala akong gana. Bawat sulok ng bahay, si Danica ang naaalala ko. Kapag titingin ako sa kama, natutulala ako habang tinititigan iyon. Iniisip kong nasa kama siya, natutulog. Kapag papasok naman ako ng banyo, iniisip kong sa mga oras na ito ay pinapaliguan ko na siya. Kapag pupunta naman ako sa sala, naalala kong nanonood kami ng TV. Kapag nasa kusina naman ako, natutulala lang ako kapag naalala kong kinukulit niya ako habang nagluluto ako ng tanghalian. Ngayon wala nang Danica na nanggugulo sa akin. Sobrang miss na miss ko na ang anak ko. Ma'am Irish, papasok na po ako ha. Tumambad si Nana sa aking harapan dala ang food tray. Ma'am Irish, kumain ka na. Danalan kita ng almusal mo. Alam ko kasi na hindi ka na naman lalabas ng kwarto buong maghapon. Inilapag ni Nana ang tray. Tulala lang ako at tila ayaw sumagot. Nana? Anong gagawin ko? Mababaliw na ako kakaisip kay Danica. Mababaliw na ako na hindi ko narinig ang boses niya. Pinunasan ko na naman ang luha ko. Lumapit sa akin si Nana at niyakap ako. Darating din ang araw, anak. Makikita mo rin si Danica. Hindi pa siguro ngayon pero alam ko hanapin ka ni Danica at baka doon maisip ng daddy niya na hindi niya dapat inilayo si Danica sa'yo. Humilig ako kay Nana. Siya lang ang comfort zone ko ngayon. Wala na akong ibang matatakbuhan. Mami ko, hindi ko alam kung nasaan. Si Kuya naman hindi ko rin alam kung saan nakatira. Salamat po, Nana. Medyo gumaan na po ang pakiramdam ko dahil nandito kayo sa tabi ko. Huwag niyo po akong iiwan, ha? Napapikit ako. Tinapik-tapik nito ang likod ko. Hindi kita iiwan, anak. Ikaw, kayo ni Danica na ang pamilya ko. Sa hirap na naranasan mo ngayon, nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwanan. Nakahinga ako ng maluwag na mas yakapin pa ako na mahigpit ni Nana. Na-feel ko ang yakap ng isang ina. Na-miss ko sa mommy. Sana kayakap at karamay ko din siya ngayon. Bumitaw sa pagkakayakap ko si Nana at tumayo. Kumain ka na ha. Huwag mo masyadong isipin si Danica. Kailangan mo magpalakas para sa anak mo. Isipin mo na lang, nagbakasyon lang sa Danica at balang araw magkikita din kayo. Mapait ako napangiti. Sana nga ganun lang iyon. Pero sinabi na ni Dustin na hindi niya na ako papayagan pa na makita at makausap pa si Danica. Nang makalabas si Nana ay nagring naman ang phone ko sa ibabaw ng unan. Walang gana ko iyon na tiningnan. Walang gana ko rin na sinagot ang tawag na hindi naman nakaregister sa contacts ko. Irish, tawag sa pangalan ko mula sa kabilang linya. Pamilyar ang boses niya. Kung hindi ako nagkakamali, kay Sir Drake ang boses na iyon. Irish, it's me, Drake. Meron ka dapat na malaman. Naalarma ako sa sinabi nito. Anong dapat ko malaman? Sa Dustin, dadalhin niya na sa US sa Danica. Doon na sila for 3 years, kasama ang fiancé ni Dustin. 2 p.m. ang kanilang flight. Nanlaki ang aking mga mata sa ibinalita ni Drake sa akin. Kailan sila aalis? Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kapag nagkataon, wala na akong pag-asa pa na makita pa si Danica for 3 years. Hindi ko kaya iyon. Ayos na sa akin na makita o masilip ko man lang si Danica na 1 buwan pero ang 3 years, hindi ko yata kaya iyon. Mami, aalis na sila. Tanawagan lang kita dahil alam kong galit na galit pa sa'yo ang pamangkin ko. Alam kong hindi mo alam ito, kaya sinabi ko sa'yo.
Nag-aalala lang ako, Irish. Nag-aalala lang ako sa'yo. Nang sabihin iyon ni Drake ay kaagad kong tinignan ng orasan at 8:00 pa lang ng umaga. Pinatay ko kaagad ang tawag niya na wala man lang paalam. May oras pa ako para mahabol ang kanilang flight. Nawala na ako sa sarili ko. Hindi pwedeng ilayo ni Dustin sa akin si Danica na hindi man lang kami nagkakausap. Hindi ko man lang siya nayakap nang umalis ako ng ospital. Irish, saan ka pupunta? Tanong ni Nana. Sa pagmamadali ko ay nadaanan ko na lang si Nana sa sala. Alis po muna ako, Nana. Ilalayo ni Dustin sa akin sa Danica. Hindi pwedeng hindi ko man lang makausap o mayakap si Danica, Nana. Sagot ko habang nagmamadali na akong palabas ng pintuan. Kung pwede ko silang pigilan na umalis ay gagawin ko. Kaagad ako sumakay ng bus. Kung pwede nga lang liparin ko na lang para lang makarating kaagad sa airport ay ginawa ko na. Hindi ako mapakali habang nakaupo sa bus. Mabuti na lang mabilis ang pagmamaneho ng driver at walang masyado mga pasahero na pumapara kaya madalang lang itong tumitigil. Manong, please, pakibilisan mo po! Sigaw ko sa bus driver. Tinatapik-tapik ko na ang aking mga binti. Natatakot ako na baka hindi ko na sila maabutan. Hoy miss, kung gusto mo magpakamatay, huwag mo kami idamay. Hindi mo ba nakikita? Halos lumipad na nga itong bus tapos mabibilisan mo pa? Saway sa akin na matandang nasa akin ng tabi. Hindi niyo po kasi alam ang nararamdaman ko ngayon. Ilalayo lang naman sa akin ang anak ko. Napaos ng tuluyan ang boses ko. Napansin ko ang biglang pagbago ng reaksyon nito. Tinapik niya ang balikat ko. Pasensya ka na, di ko naman alam. Hindi na lamang ako umimik. Hinintay ko ang paghinto ng bus sa bus station. Nang makarating ay kaagad akong bumaba at pumara kaagad ng taxi para magpahatid sa airport. Habang nasa loob ako ng taxi, hindi na naman ako mapakali. Baka hindi ko na sila maabutan. Naiiyak na ako sa kinaupan ko. Kapag hindi ko sila naabutan, 3 taon kong hindi makikita si Danica. Hindi ko kaya. Naiyak na ako ng tuluyan nang makarating kami sa airport. Halos liparin ko ang pagtakbo ko para lang pumasok sa loob. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano ko sila makikita. Tama-tama, dumating ako noong 1:55, pero baka nasa loob na sila. Bagsak ang mga balikat ko na umupo sa tabi. Nang maisip ko lapitan ng guard para makiusap na papasukin ako sa loob pero hindi man lang ako pinayagan nito. Bagsak ang mga balikat ko na naglakad palabas. Nasa labas na ako ng airport nang matigilan ako nang may humintong itim na kotse sa aking harapan. Napako ako na makitang bumaba mula doon ng anak ko. Danica? Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko na makita ko si Danica. Sumilay ang ngiti sa akin labi and at the same time tumulo naman ang luha ko sa tuwa dahil sa wakas nakita ko rin si Danica. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Halos takbuhin ko na ito para makalapit lang sa anak ko. Danica! Tawag ko dito at hindi naman ako nabigo dahil kaagad itong lumingon sa akin. Mommy? Hindi pa siya makapaniwala na nakita niya ako. Mommy! Ang ngiti nito'y umabot na sa tenga nang ma-realize niyang totoong nakikita niya ako. Tumakbo ako para sa lubungin nito. Tumakbo rin ito palapit sa akin. Mommy! Niyakap ko ito at kaagad na binuhat. Niyakap niya rin ako na mahigpit at saka ginawaran ako ng halik sa pisngi. Mommy, namiss po kita ng sobra. Nakangiting sabi niya sa akin. Kanina lang ay ang bigat ng ekspresyon ng kanyang mukha nang makalabas sa itim na kotse. Buti na lang hindi pa kayo nakakaalis, baby ko. Mas niyakap ko pa siya ng mahigpit. Paano niyo po nalaman na nandito kami, Mommy? Sabi po ni Daddy, aalis na daw po kami. Hindi ka po ba pwedeng sumama? Nalungkot bigla ang kanyang muka. Susubukan kong pakiusapan ng daddy mo na huwag na kayong tumuloy. Nang lingunin ko ang kinaroroonan ni Dustin, agad na nagbago ekspresyon ng aking mukha nang makitang katabi ni Dustin ang kanyang fiancé. Bumaba ang paningin ko sa nakapulupot na braso ng babae sa braso ni Dustin. What the hell are you doing here? Matari na tanong ng babae sa akin. Mommy ko siya. Si Danica ang sumagot. Anong ginagawa mo dito, Irish? Sa pangalawang pagkakataon na may nagtanong sa akin ay si Dustin iyon. Gusto ko lang makita ang ano ko. Sagot ko dito. Malamig ang tingin na nakatitig sa akin si Dustin. Bitawan mo na si Danica. Malilit na kami sa flight. Walang emosyon na utos ni Dustin sa akin.
Kung pwedeng lumuhod sa kanyang harapan para wag lang silang umalis ay gagawin ko. Binitawan ko si Danica at unti-unting lumapit sa harapan ni Dustin. Unti-unti kong inilapat ang mga tuhod ko sa sahig. Please, huwag magdalhin si Danica sa US, please. Maawa ka naman sa akin. Napapikit ako ha. Kahit maraming dumaraan na hindi ako nahiya, basta't para sa anak ko, gagawin ko. Ano ba? Huwag mo nga kami damay sa mga pinaggagawa mo. Pinapahiya mo lang din kami. Halika na nga, love. Pagdataray ng fiancé ni Dustin, niyaya niya na rin na umalis ito. Please. Muli pakiusap ko. Wala akong pakialam sa mga taong nakatingin sa akin. Tumayo ka na dyan, Irish. Don't make a scene here. Mariin na saway ni Dustin sa akin. Lumapit naman sa akin si Danica. Mami, tumayo ka na po. Pinatayo niya ako pero ayokong tumayo hanggat hindi sinasabi ni Dustin na hindi na sila matutuloy. Let's go, Danica. Napatingala ako at nakita ko na lang na buhat-buhat na ni Dustin si Danica palayo sa akin. Kagad akong tumayo para habulin sila. Mommy! Pagsisigaw ni Danica habang ako'y tumatakbong nakasunod sa kanila. Dustin, please! Ano ba? Huwag mo na mag-ilayo si Danica sa akin, please! Dustin! Ako ang ina ni Danica! May karapatan pa rin ako sa kanya, please! Huwag mandalhin si Danica sa US, please naman, oh! Patuloy ako nakasunod sa kanila at nagmamakaawa. Nawawala na ako ng lakas. We've already talked about this, Irish. Tang sagot lang ni Dustin habang papalayo sila sa akin ng tuluyan. Hanggang sa maramdaman ko ang tuluyang pagkawala ko ng lakas at parang mawawala na rin ako ng hininga. Dahil siguro sa pagod, stress at gutom. Tuluyan na nanlabong aking paningin. Ang tanging naalala ko na lang ay ang pagbagsak ko sa sahig. Ang pagsigaw ng malakas ni Danica at ang mga sigaw ng taong nakakita sa aking pagbagsak. Puting kisame sumalubong sa akin. Nasaan ako? Napabalikos ako ng bangoy nang maalalang nasa airport ako at biglang nawala ng malay. Pagkagising ko ay ito na ang nasilayan ko. Wala na ako sa airport kundi nasa loob na ako ng ospital. Si Danica! Kaagad ko sunuid ang paligid ng room ng kinaroroonan ko pero wala si Danica. Kaagad ako napatingin sa pintuan na bumukas ito. Iniluwa mula doon ang anak ko. Hindi ako makapaniwalang makikita ko pa ito. Danica! Sumilay ang ngiti sa aking labi. Mommy! Tumakbo ito palapit sa kinaroroonan ko. Bumaling ang tingin ko kay Dustin at sa luggage na itinabi niya sa tabi ng patient bed na kinahihigan ko. Ibig ba sabihin ito hindi sila natuloy? Uupo na sana ako para maayos kong mayakap si Danica ngunit pinigilan ako ni Dustin. Pinigilan niya ang braso ko. Hayaan mo kung alalayan kita na umupo. Napaawang ang labi ko at napatitig sa kanyang mukha. Hindi ko inaasahang sasabihin niya iyon sa akin. Bakit tila nagbago ang pakikitungo niya? Pero kita ko pa rin sa kanya ang pagiging cold kahit na inaalalayan niya ako na umupo. Wala sa sariling napatitig ako sa gwapo nitong mukha habang hawak niya balikat ko at hinapit rin ito ang bewang ko. Amoy ko rin ang napakabango niyang hininga. Naghalo sa gamit itong pabango. Nanonood sa ilong ko. Kagatlabi tuloy ako habang pinagmamasdan siya. Ano bang meron? Bakit sa pag-upo ko kailangan pa niya akong alalayan? Malala ba sakit ko? Third person's POV. Mommy! Malakas na sigaw mula kay Danica habang buhat-buhat ni Dustin ang anak. Muli niyang nilungan sa Irish na kanina pa sunod ng sunod sa kanila dahil nalaman nito na aalis sila papuntang ibang bansa. Dadalhin niya si Danica sa US kasama si Amy, ang kanyang fiancé. Daddy! Si Mommy! Turo ni Danica sa kanyang likuran. Napasecond look siya nang makitang nakahandusay na si Irish sa sahig. Kaagad ng laki ang kanyang mga mata. Daddy! Si Mommy! Umiiyak na sabi ni Danica sa kanya. Halos hilahin na ni Danica ang kamay niya para lapitan ang mommy nito na nakahandusay na sa sahig. Biglang dumami ang tao na nakapalibot sa kinaroroonan ni Irish. Walang pag-aalilangan na iginalaw niya tinakbang ang mga paa para lapitan si Irish ngunit hinawakan siya ni Amy sa braso. Pinigilan siya nito na lapitan si Irish. Huwag mong sabihin, lalapitan mo pa ang babaeng yun. Umaarte lang yan. You know that she doesn't want you to live. Pigil ni Amy sa kanya.
Nagdalawang isip tuloy siyang lapitan ito pagkatapos ng sinabi ni Amy sa kanya. Pwede namang uma-acting lang sa Irish na mawala ng malay para hindi sila matuloy. Yung babae na wala ng malay! Sigawan ng mga tao. Naglakad na ulit sila nang biglang may sumigaw. Natigilan siya at muling nilingon sa Irish. Habang si Danica ay umiiyak na at panay ang hila nito sa kamay niya. Daddy! Si Mommy ano ba? Bitawan mo ako, Daddy! Pupuntahan ko si Mommy! Winaklin Danica ang kamay niya at nang makawalay kagad itong tumakbo palapit kay Irish. Sa pagkakataong ito'y napagpasyahan niya lapitan sa Irish. Narinig pa niya ang tawag ni Amy sa kanya ngunit hindi niya na ito pinansin. Gusto niya lang masiguradong hindi umaarte si Irish. Nang makalapit ay kaagad niyang pinatabi ang mga taong nakapalibot dito at kaagad na binuhat sa Irish. Nang makitang namumutla ang labi nito at alam niyang hindi iyon pagdadrama lang ni Irish. Fuck! Napamura siya na malutong pagkatapos niyang buhatin ito. Lupaypay ang katawan at sobrang putla. Ano ba, di? We're going to be late for our flight. Let someone else take her to the hospital. Naiiritang sabi ni Amy habang buhat niya si Irish at handa na siyang itakbo ito sa ospital. Hinirap niya si Amy habang buhat-buhat niya pa rin si Irish na lupaypay ang katawan. Mauna ka na, Amy. Susunod na lang ako. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kagad na nalukot at nagtaasan ng mga kilay ng kanyang fiancé. Mas importante ba ang babaeng yan kaysa sa akin? Nag-aalboruto sa inis si Amy habang nakasunod sa kanya. Nasa labas na sila habang nakakapit din sa kanya si Danica. Mommy! Umising ka, Mommy! Kumising ka po, please! Umiiyak na sigaw ni Danica. Biglang tumigil sa paglalakad si Dustin at muling hinarap si Amy. Promise, susunod ako. Mauna ka na sa US. Your dad needs you. Sandali niyang hinawakan ng kamay ni Amy at saka pinakawalan din ito kaagad. Hindi niya na alam kung ano pa ang naging reaksyon ni Amy dahil pinauunan niya na ito sa US. Tinalikuran niya na rin ito kaagad para ipasok si Irish sa kotse. Amy! Iyak ni Danica ang tanging naririnig ni Dustin habang nagmamaneho. Danica, check your mommy's breath. Utos niya kay Danica habang sinusulyapan ito paminsan-minsan sa internal mirror. She's breathing, Dad! Sigaw ni Danica at saka siya nakahinga ng maluwag. Pagdating sa ospital, kinausap niya kaagad ang doktor pagkatapos nitong suriin si Irish. Wala pa rin itong malay hanggang ngayon. How's my wife, Doc? Kaagad na tanong niya dito nang makalabas ang doktor mula sa kwarto na kinaroroonan ni Irish. Sa Danica ay pumasok agad sa loob, kaya malaya siyang sabihin ang bagay na iyon. Doc, anong sakit na... Pinutol ng doktor ang tanong niya. Congratulations, Mr. Wright. Your wife is pregnant. Sagot ng doktor na nagpaawang kaagad sa kanyang mga labi. Pregnant? Hindi makapaniwala sa narinig. Isang beses lang na may nangyari sa kanila ni Irish at lahat ng yung ipinasok niyo sa loob. Kaya hindi malabong mabubuntis nga sa Irish. Yes, she is 6 weeks pregnant. Masala ng kanyang pagbubuntis kaya bibigyan ko siya ng gamot para mas kumapit ang baby niyo. Kaya alagaan mo siya. Natulala na lamang siya ng tuluyang tumalikod na ang doktor. Irish, POV. Mommy, I have something for you. Masayang masaya at abot tenga ang mga ngiti ni Danica habang nasa tabi ko siya. May tinatago-tago siya sa kanyang likuran. Napangiti naman ako. Ano yun, baby? Tcharan! Biglang inilabas niya mula sa kanyang likuran na isang bulaklak na gumamela. Akala ko kung ano ibibigay niya sa akin. Napatawa na lamang ako. Gumamela? Saan mo nakuha to? Natatawang tanong ko sa kanya. Nakalimutan ko na nga na nandito si Dustin. Pinapanood lang kami ng anak niya. Nakuha ko po sa labas, Mommy. Gusto ko kasing bigyan ka flower kaso wala ako pera eh. Napanguso si Danica. Halika nga dito. Kinabig ko siyang palapit sa akin. Bigla na lang tumikim si Dustin kaya kaagad ako napatingin sa kanya. Nagsalubong ang aming paningin. Kailan mo balak sabihin sa akin? Malamig ang boses na tanong nito sa akin. Naging puzzle ang isip ko sa tanong niya. Anong sasabihin ko sa kanya? Anong sinasabi niya? Anong sasabihin? When are you going to tell me that you're pregnant? Are you planning to hide that from me again? Ha? Napaawang ang labi ko.
Wala akong kabalay-malay at hindi ko alam na buntis ako. Buntis nga ba ako? Don't pretend you don't know, Irish. You're 6 weeks pregnant and you don't know? Anong klaseng babae ka ba? Napaawang na lang ang labi ko. Talagang hindi ko alam. Hindi ko alam. Maniwala ka, hindi ko alam. Paliwanag ko sa kanya. Natigilan ako at napaisip. Kaya ba delayed ako? Hindi ko na napansin pa iyon dahil sa Danica ang nasa isip ko. Magpasalamat ka dahil buntis ka. Makakasama mo sa Danica. Simula ngayon sa bahay ka natitira. Mas lalong napaawang ang labi ko at may saya sa puso ko dahil makakasama ko na ang anak ko. Hindi na kayo matutuloy sa US? Well, not for now. Pero may bala ka pa rin tumuloy? Bigla na lang akong nalungkot. Kailangan ko pa bang sagutin ang mga tanong mo? I'm doing this just for the baby. Hindi ko ginagawa ito dahil naawa ko sa'yo. Kung matutuloy man ako or kami ni Danica, hindi mo na kailangang malaman pa iyon. Natigilan ako at bumagsak ang mga balikat ko. Hindi ako nakapagsalita nang sabihin niya sa akin iyon. Binalingan ko na lang si Danica na hindi naman nakikinig sa usapan namin dalawa dahil sa abala ito sa paglalaro ng gumamela. Hindi pa niya alam na magkakaroon na siya ng kapatid. Ang mahalaga sa akin ngayon makakasama ko pa ang anak ko. Pinalabas ko na lang sa kabilang tenga ang mga masasakit na katagang sinabi niya sa akin. Dumating ang doktor kaya tumahimik bigla si Dustin. Sinabi sa akin lahat ng doktor. Masalan daw ang pinagbubuntis ko kaya bawal akong ma-stress. Bawal akong mapagod ng sobra. Dapat raw pahinga lang muna ako ngayong 1 month pa lang sa baby sa loob ng tiyan ko. Kakainin mo lahat ng gusto mong kainin, Miss David. Huwag mong pipigilan ang sarili mo na huwag kumain ng ganito o ganyan. Kapag hinanap mo ang pagkain na iyan, dapat kainin mo. Dahil yun ang gusto ng baby mo. Napansin ko kasi mukhang gutom na gutom ka nang dalhin ka dito ng asawa mo. Ilang araw ka na yatang hindi kumakain. Napatingin ka agad ako kay Dean nang pagkamalan kami ng doktor na mag-asawa. Natahimik na lamang ako dahil totoo naman ang sinabi nito. Ilang araw akong hindi kumain dahil sa kakaisip ko kay Danica. Hindi ko lang inaasahang nagbunga ang isang gabi na may nangyari sa amin dalawa ni Dustin. Isang beses lang, may nabuo ka agad. Sinasadya niya ba talagang buntisin ako? Pagdating namin sa bahay ni Dustin, pagpasok sa loob ay sadalubong kaagad kami ni Manang Isay. Wala akong damit na dala dahil dumiretso na kaagad kami dito. Hindi man lang ako pinayagan ni Dustin na kumuha ng mga gamit at hindi ko man lang nga nasabihan si Nana Rosa na hindi na ako makakauwi pa sa bahay. Ano bang plano ni Dustin? Thank you, Daddy. Thank you. Thank you. Maraming thank you. Bigla na lang lumapit si Danica sa daddy niya at niyakap ang binti nito. Kaagad naman na binuhat ni Dustin si Danica. Bakit? Anong ginawa ko? Kuryosong tanong niya sa kanyang anak na nagpapasalamat sa kanya. Kasi po, pinayagan mo na si Mommy na tumira dito. Love you, Daddy. Humalik pa ito sa pisngi ng daddy niya. Mga ilang beses ginawa ni Danica iyon. Halos mapuno yata ang pisngi ni Dustin sa halik ng anak niya. Pasimple ako napangiti. Hindi ko lang pinahalata iyon. Ang saya-saya ko lang dahil makakasama ko na si Danica nang dahil sa pinagbubuntis ko. Kaya naging ganito si Dustin sa akin. Thank you, baby. Natulungan mo si Mommy. Hinimas ko ang wala pang umbok na tiyan ko, sabay napangiti. Kung wala ito ay tuluyan na sigurong nailayo at nadala ni Dustin si Danica sa ibang bansa. Pero masaya ako dahil may panibagong anghel na naman sa loob ng tiyan ko. Bakit nakatulala ka dyan? Puna sa akin ni Dustin. Kaagad ako napatingin sa kanya. Natulala na pala ako dahil kinakausap ko sa isip ko ang baby na nasa loob pa lang ng tiyan ko. Ngayon ko lang napansin na wala na si Danica sa tabi niya. Hindi niya na buhat-buhat ang anak namin. Nasaan si Danica? Pinatid ko na kay Manang sa kwarto niya. Inaantok ng bata. Ikaw, hindi ka ba inaantok? Tanong niya sa akin. Hindi pa. Napayuko ako. For now, you can sleep in the guest room. I haven't ordered Manang to clean the vacant rooms yet. He told me coldly. Hindi ba ako dun sa kwarto ni Danica? Ibig ko sabihin, pwede naman akong tumabi kay Danica. No, ayoko magtabi kayo ni Danica. Ayoko masanay siya sa'yo. Dahil balang araw, aalis ka din pagkatapos mong maipanganak ang pinagbubuntis mo. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Anong ibig mo sabihin? Hindi ba malinaw sa'yo ang sinabi ko?
Parang tutulo na naman ang luha ko sa sinabi niya. Dali-dali akong tumalikod sa kanya at pinunasan ang naglandas kong mga luha sa aking mga pisngi. Pupuntahin ko muna sa Danica. Kahit ngayon lang. Hayaan mo sana ako makatabi ko na ang anak ko. Garalgal ang boses ko. Tuluyan ko na siyang iniwan at kahit wala pang sagot mula sa kanya, ay tinahak ko ng hagdanan para hanapin ang silid ni Danica. Medyo kabisado ko na rin ang bahay dahil ilang linggo din akong tumira dito. Tinayo ko muna ang aking mga pisngi bago tuluyang binaybay ang pasilyo. Sana'y hindi mangyari ang araw na iyon. Ayokong dumating pa ang araw na iwan ko ang mga anak ko kay Dustin. Mabuti naman nakasalubong ko sa manang Isay. Kagad kong tinanong sa kanya kung nasaan ang kwarto ng anak ko. Sinamahan ako dito papunta sa kwarto ni Danica. Mahina akong kumatok bago binuksan ang pintuan. Tumambad sa akin ang kulay pink na kwarto at may mga boardy display at may malaking photo na rin ni Danica sa wall. Nakapagpagawa pala kaagad si Dustin.